Kami. Oh, maupo kayo. Opo. Kamusta kayo? Maupo kayo. Mabuti po. Good morning. Good morning, Welcome again to Manila. Nung araw po man, as you all know, the city supports the agricultural industry in the Mountain Province. Thank you. The entire Cordillera. in as much as we can, especially during the time ng pandemic. Maalala ninyo, kami lang ang nagbukas. Dahil nahawa nga ako sa mga partner natin. Walang mabentahan kasi marami sarado. But again, I'm happy to see you again in a good day while we still economically challenged ang mundo, ang bansa dahil sa oil crisis. But for whatever it is worth, you're always welcome to the city of Manila. Kumusta ba? Vice, kumusta? Yes, sir. Napunta kami dito. Thank you, sir. Kala namin di ka namin makikita. Catching up ako eh. Nung malaman ko, nagdali-dali na nga ako para makita ko kayo ulit. Kasi alam namin ang puso nyo malaki. Kaya nandito kami. Nagmamakaawa if you could help us find markets for our oversupply ngayon. Kasi ang aming vegetables po. Oo nga, nakikita ko sa Facebook. Naalala ko na si Mrs. Namimili siya ng mga gulay sa Biskaya, Isiha, dahil hindi na mahal na yung cost. Masyadong binabarat na yung yung mga produkto. Yeah, okay, what we're doing since then, during my first term, ito ni-revive namin. Ngayon, as we speak, the Ilocos Norte province is here in Cartilla. And we invited also possible institutional buyer on top of the regular consumer. Maka-access sila directly from the source. So if you want, yung ginawa natin sa Mindanao, sa iba't ibang mga probinsya, makalatag sila rito, ma-expose sila rito, then access to possible buyers and consumers. Lalo na yung aming mga, marami kami kasing hotel sa Manila. All levels ng hotels. Restaurants, lalo na sa downtown. Kasi, anong iniisip ninyo na magandang gawin? Sir, for immediate, if you could give us 2 weeks this May. Sure. Pero iba rin yung long term din. Kailan ba yung Ilocos Sur? Kasi alam ko, after Ilocos Norte, Ilocos Sur naman. Kailan sila? Preparing, boss. Preparing. Yung request kasi nila initially, ilang taon sila. Kaya gusto nila the entire province. Wow. Kasi sayang nga eh. I think they are consolidating. Ayun, marami namimili ng ganyan. Mas ready ito kasi nandiyan na yung O di after Ilocos Norte, which is will be finished by Friday, we can start it by Monday. Ano lang, busy lang ako ng May 11. Parating yata yung presidente ng Paraguay. 12 ba yun? 11. 11 yun. So that week na lang po, or the week after? Hindi naman. Pwede na silang dumating, 11. Tapos, Tuesday na lang tayo. set up na ng 11. Tapos, I'll be with them after Malacanang, hapon. Doon tayo mag-ceremonial, ceremonial lang man yun. If you're ready, kasi mapapanis yung mga paninda nila. Yes, sir. Very much ready. Kung ready na yan,
Saka tatama kayo sa sweldo. Natutuwa kasi ako para sa mga taga Maynila. No? Sa totoo lang, you're doing us a favor. The way I look at it, kapag nagkaroon ng access sa mga taga Maynila, naghahanap buhay sa Maynila ng mga murang agrikulturang produkto, malaking tipid sa amin yun, sa mga mamamayan ko. No? Lalong-lalo na sa mga nagninegosyo sa Maynila. Plus, mutually beneficial for possible access. Yung immediate is yung mabili. No? Ma-convert to sa piso. Pera. Oo, ma-convert to sa pera. Ito may prescribed time Meron po. to be disposed. Immediate. Kaya thank you for next week. Layo-layo ng biniyahin ninyo eh. Ilang oras kayo? 8? 5-6 hours. 5-6 hours. Just imagine that. I just want you to go back home in the province and tell your constituents there that welcome po kayo sa Manila. Sige, try natin ng 11. Takbo na sila. Kasi Friday, sarado. Tapos na ang Ilocos Norte. Dami oh. Lalo na yung empanada nila. Panalong-panalo. Tapos yung longganisa. Maganda sa kanila. Nag-i-evolve para kayo ganito. May evolution eh. Yung pakete nyo, say, world standard na. Yeah? No. Ito yung mga nahanap ng mga kababayan ko sa lungsod. Totoo lang. MSME livelihood. Oh. Sige, tapos, on top of that, yung mga ano mo, Opo. constituents mo sa palengke. Ipapapuntahin ko po lahat ng palengke. Automatic. Maganda po Kung- yung presyo nila. Oh. Ano lang naman yan, sa kanilang part consolidation. Tapos, pag ano, may particulars na. Ito, 10 kilo, ito, 15 kilos, ito, 7 kilo. Pag kino-consolidate mo yan, Chapsuy na po. chapsuy. Totoo yun. Sige, matutuwa naman yung aking mga manininda sa palengke. Pag nakamura sila, di mas malaki neto nila. Hayahay ang buhay. Nung araw yung mga yan, yan ang inaabangan ko. Yung plastic ninyo na yan. Sir, nung basurero ko, sa gabi, yan ang inaabangan ko. Yung supot ng repolyo, supot ng sayote, sako ng kalamansi, sako ng patatas, sako ng sibuyas. Yun yung mga nabibili. Kasi nung araw, nakatiklis yung pechay, tapos nag-innovate. Yung teklis, ano yun, nakakasugat yun. Ang daming tama na ng daliri ko doon nung araw. Kaya wala namang bilang yun. Ito, inabang. Throw away na lang. Yung makunat na yan, na plastic, yan yung nabibiling plastic. Abangan ko yan, kasi sisirain yan one way or another. Kasi ilalatag yan sa tarima Kaya, very close to my heart, ang Divisoria Night Market. Ayos naman sila doon, tuloy-tuloy sila doon. Natutuwa naman ako through the years of us giving them opportunity, bagamat marami sa kanila hindi taga Maynila. Pagkagabi o kanila yung kalsada, nililinis nila. O pati yung mga bumabiyahe sa Nabotas, mangingitlog, pagmamanok. So halo-halo na doon. Paggising sa umaga, parang walang nangyari. Linilinis namin yun. 4-5 a.m. every day. Naalala ko noon may, di ba, may ban. Sabi ko, bakunahan mo lahat ng driver ng mga taga-Benguet. Di ba? Pati pahinante. Tapos sabihin mo sa mga amo nila, magpalit ng driver kinabukasan para yung pangalawang driver, yun naman ang bakunahan din. Di ba nagbakuna kami mismo doon? Nung gabi. Para hindi na madisturbo yung pahinante, driver, biyahero, manininda, mamimili. Tira kami nagtira doon. Ubos din namin. Kasi inopen ko yung vaccination to everyone. Kumbaga,
sino may gusto. Oh, ang dami ko kasing nabiling vaccine. Plus marami rin binigay dati si President Duterte na bakuna sa Maynila. Kaya ginawa namin, we tried to accommodate as many as we can. Now, I don't want to take much of your time. I'm happy to Sir, be of pwede service. pumilit pa. Sure. Oo. Sir, kung pwede sana sa long term, di ba, nag-procure kayo for your jail, hospital, kung pwede makadirect. Oh, sige. I will ask CGSO how to go on it. Okay, thank Oh. you, sir. Kasi ano yan, City General Services Office, no? Oh. Kasi pag gulay, wala nang procurement process. Talaga? Direct na lang sa Sagip Act, sir. Pwedeng Oh. government to government, pwedeng direct. Parang yung ginawa namin sa, okay, update ko lang kayo Meron akong binibili na gatas. Ang nakuha namin, Batangas. Ang pangalan, Your Milk. Your milk. Hindi kasi pinipilit naming alagaan yung nutrisyon ng aming mga estudyanteng bata. Particular na yung daycare. Pero this time, because it became so successful, addressing 21,000 or 22,000 students, by June, it's going to be 60,000. Kasi in-elevate na namin. From daycare to kinder, grade 1, mga 60,000. Yun. Ang nakikinabang doon, mga maggagatas na farmer, is kino-consolidate din nila. Fresh Ito, literal fresh. From baka, bote, chill, biyahe. Within the span of that 24 hours. Fresh. Lahat ng iniinom ng mga alaga kong bata sa Maynila. Fresh ng fresh yun. Within 5 days, kailangan makonsumo. Fresh ng fresh. Walang alteration o something. Ang sasigla ng mga bata. Ano ka naman? Lalo kang ginaganahan. Kaya pala ang kinis, sir. Hindi ako nagdadala. Ano yan mayroon silang rule or guide, yung 0 age to 1,000. Napakahalagang. So, we try to manage and give proper nutrition to Batang Maynila. Galing, sir. Sige, kung po pwede yan. Sige, sir. Follow up na lang kami sa GSM. Yes. Ako ito tayo po, Yormi, kasi kami po yung mga kasama mo sa Vice News League. Anong Yung araw? kasama dito sa- Tayo. So, naging mayor din ang ito. Para sino sabi ni Vice ko, at alam ko lang pati si Governor Dicas na sa Benguet, baka pwede pong ikasa po yung sisterhood na ating probinsya. Anong tawag dito? Ano yan? Twinning. Twinning. Bakit hindi? Sige. You write us a letter. Sige po. Masaya ako na kasi napanood ko na yan nung crisis. And I think even national security will agree with me that food insecurity is threat to national security. So that's why I always try to come up with an idea. Pati urban farming, inaaral namin ngayon as we speak to produce our some fruits and vegetables that we can produce within. Wala naman kami kasing lote, but try to, convince our people also to grow their foods. Yeah, why not? Thank you, thank you. You were saying, ma'am? Yes, ma'am. I just would like to take this opportunity to thank you for friend si General Rolly Miranda. Si Rolly. Thank you for accommodating. Saka swerte yan nunal mo. Pareho tayo left side. Pareho kami, left side. Swerte yan. Mayor ka na. Board member. Babalik sa mayor. You were saying. Dating anak ni Governor Molitas. Yes, sir. Mag-overview lang po ako dun sa proposed resolution po natin, sir, sa inyo. Ang proposal po sana namin is if you could do a rescue purchase
on the oversupply po ng farmers natin, kagaya po ng ginawa ni President Marcos na nag-purchase ng 20 tons na pinakahinda. If it is just feasible, but we are thankful din po sa opportunity na binigay ninyo na yung possibility mag-market encounter, Yes. na magbenta po sa inyo. Malaking bagay na po. Alam mo, maraming taga Mindanao ngayon, directly nagsusupply sa Maynila. When we started this concept, noong about 7 years ago, 8 years ago. Tagal na. Silang unang-una kong kasi nagpunta sila rito. In fact, bumili pa ako ng black rice sa kanila. Bumili ako ng black rice. Meron din kami red rice. O kayo, meron naman sa Cordillera ng ng brown. Brown and red rice. Brown and red. Brown and red. Sige, why not? We'll look into it kung possibility. In addition, kasama ko ng dati ng mayor rin to yung supply ng nakita naman namin na ang diferensya ng prices. Oo nga. Before, natin kasi na mag-direct. Oo. Pero mas malakas yung mga traders Oo. Kaya hindi nag-ano noon. If we can see possibility also na makaka-direct yung mga farmers organization, yung mga market na gusto namin pasukin. Pero kailangan nyo dyan kasi sa part ninyo, yung mag-integrate. Kasi wala naman silang volume. Tanda mo, halimbawa, palengke ito. Ilan ang nagtitinda ng sayote, ng luya, ng repolyo, diba? Sa isang palengke, let's just say San Andres. So yung orders nila, dapat ma-consolidate. Yun naman ang itatawag sa inyo. Ito ang demand sa palengking ito, sa araw na ito. Tapos ito naman sa palengking ito. Tapos ito naman sa palengking ito. We will try na i-organize yung data. Tingin ko organization lang to. Yes, sir. Organization will tie up with the farmers organization diretso sa... Kami naman kasi, lahat ng posibleng malaking kitain ng aking manininda, pabor ako lagi. Yun lang ang ko sa tinry natin nung yun nga, medyo in between. Because of yung prices ng mga trader, talagang hindi umabot sa dapat dadaanan sila. With your help, saka i-coordinate namin. Active to. Nakita naman niya kung gaano diferensya ng farmers Maganda po yung program. presyo nila. Talagang from the farm kasi diretso. If we can do that, because we can introduce us with some of the market na pwedeng farmers group kita sa market. At least, tutulungan natin. Sige. Apo niyo. Anytime. Ano ang available na gulay ngayon na possible emergency purchase na available ngayon sa inyo? Cabbage. Patatas, Mostly carrots, Apla. Thailand vegetable, broccoli lang. broccoli, Cucumber meron din. Mga ilan to nila datong pinag-uusapan na? So marami. Bagyo beans, ang tawagin nila. Pero benget beans. Benguet beans. Pero kasi ang kilala lang na, Bagyo beans, Binibenta sa recto. Binibenta sa Baguio. Hindi, sa tondo, sa recto, sa gabi. Sa tarima, pagbuhos nun eh. Bagyo beans. Pero ngayon Pwede mo na alam namin eh. ng benget. Kasi tanong sir, Baguio beans sa Manila. Pero yung mga beans na nagas na sa Baguio, Dali ng benget. Binibenta lang sa Baguio. Kasi nandun ang komersyo. Tama. It makes sense. Nandun ang central commerce eh. City. Tapos nearby yung Benguet. Pero walang farm sa Baguio. Wala. Bahay. Ang tumutubo doon, simento eh. So mga ganon. mga 20 tons po kaya po. Everyday Talaga. po yan. Mayor, Yes. yung yung supply po ng everyday po sa Latindan, 300,000 po kaling ng bugesyon alone na. Everyday. Grabe, no? 300,000 tons po. One day po yun. Produce. One day lang po yun. Kasi po lahat yan, marating sa Mindanao yan eh. Buges alone yun ah. Isang buges lang. Kasi 60% galing dun. Yung kaya kung tansa ko sa pag-umayon. One to sawa.
Kaya man ako, Talaga yun talagang kabuhayan ng mga kababayan natin doon. Day in, day out. Yun na yun. 96%. Gulay lang. Every day in, day out yan. Grabe, no? Yung 13 municipalities. 2 weeks. Ang hinihingi niya. Yeah. Oh. Hanggang sa maubos. Alay nyo. Eh, yung nakaraan nga, nakailang balik sila? 5? Nakailang balik ang Nueva Ecija? Naka-5 truck sila. Balik, Limang balik. refill. 5 cycle, 5 refill. 5 cycle. Ano naman ang dinala nila rito? Sibuyas, bawang. Ang ganda ng bawang. Sili nila, yung ganito. Sa inyo yan, sir. Oo. Alam namin mga paborito Mahilig mo ako. daw. Mahilig ako. Kaya binili ko yan. Binili ko. Ganito. Ano yan, ha? Lowland pa yun. Ganyan na ganyan. Tapos, nung mabili ko, 100 Gs ba? 100 Gs na, 1 kilo. Imagine mo yun. Dito, pwede na itong pangkwintas sa sobrang mahal. Pag binili mo ito sa... Yung broccoli nga kanina, yung check sa Divisoria Market, it's 140. 140. 140. Sa kanila, it's 50. 55 hanggang 80. Ito po ngayon sa atin, 140 kilo yung Divisoria. Magkano po sa inyo ngayon to? Cabbage kilo mo? 8 8 pesos. to 10 pesos. 10 pesos. Pero may first class, second class, third class. Red bag is 7 Ayan. Yung reason, Mayor, na yung farmers natin, instead of delivering, they hope to just throw away. Yeah. Kasi yung toll gate, gasolina, Howling. hauling yan. Kaya we are trying to help them by looking for market na pwedeng yung presyo na mababa, at least ma-dispose nila ng medyo mataas para at least break even yung ano nila. So, i-con na lang sila sa production cost po. Yes, sir. At saka ang kakausapin namin dito, directly farmers. Walang middlemen. Kaya, good price. mawawala rin. Mawawalan kami. Pagbalik namin, i-review namin sa accredited association ng farmers. Kaya Mayor, next week, ang maasahan nyo, fresh vegetable together with MSFE, mga coffee Ito, products. magdala rin kayo ng ganito. Yes, sir. Lalo na to, pang mga regular to. Automatic style yun. Sila dining. Ayan o, tamo. Yung dalawa na yan. Favorite niya. Meron kasi dito ginagawa yung what you call katutubo market. No, wherein mga fashion designer, mga magagaling gumawa ng damit. Minimix nila yan. Ilocano, Cordillera, Mindanao. Minimix nila yan. Kasi gagawa nila mga dress. Kaya ako kung napapansin niyo si Mrs. Pansinin niyo tingnan niyo yung mga suot niya. Galing sa inyo, galing sa Ilocos, galing sa Mindanao. Dito sa BGC pa BGC tindahan. Doon sila nagayan, magsa-shopping. Pero RTW na yun. RTW na yun, no? Yung sa kanila, yung Yung raw materials. raw materials. Kaya, For us, RTW yun. No? Maganda presyo, Nalulula ako. Konting lang, tweak sa design. Just imagine that. Sige, antabayanan ko kayo. Set up nyo na. Flowers. yeah, with flowers. And strawberries. Kakasya naman sila dyan sa Summer of Taste of Manila. sabi ko sa kanila, for after the meeting today, they may want to check it out and then let me know kung anong comments nila. So, if we need to add or... Medyo challenge lang ngayon na ginagawa yung mga drainage. Pero mabilis lang. Halos 1 linggo lang yung isang side. Mabilis naman yung paggawa. Sige. May kakao din kayo doon. Meron din po. Yan.
Yan ang mga ano ng... Sige. ang tawag na yan, high value crop ba ang tawag? High value crop. High value. Pwede pa-request mo kaya, Met, magka-picture sa inyo. Oh! Talaga. Oh, kita mo sa Dangwa? Oo. Pinayos namin yon yung Dangwa. Tapos pinopromote na namin siya as flower capital of Metro Manila. Para yung orientation ng tao, the next, kasi yung lumang tao, tayo alam natin yun. Pero yung younger generation, we try to send a message that if you need good quality flowers, you can go to Dangwa. Ano yun? Ano sila yun? Ayos na ayos sila dun ngayon. Lagi kong, kasi nga gusto ko, mag-survive sila. Kaya lang talagang pinapakiusapan ko silang magdisiplina lang. Kasi sometimes, they tend to go beyond. Tapos nairereklamo sila. Siyempre, pag nare-reklamo. Nakita mo nga yung sabi ko nga sa iyo sa gabi, sa night market. Sabi, walang reklamo, tao. Kasi nakakadaan pa rin. Kasi nakakapagtinda. Tapos yung mga truck nakakaparada ng maayos. Kumbaga, walang naistoro. Tapos pagising sa umaga, parang walang nangyari. Lahat yun, nililinis namin yun. Kuskus, basura. Basta pagbuka ng araw, ano na, available na sa mamamayan. Thank you, sir. Thank you. Kaya ganun din yung sabi ko doon sa ano. Sabi ko, alam mo, hindi mo kailangan malaking tindahan. Ang kailangan mo malaking storage. Kasi yung tindahan, showcase lang. Pag may bumiling volume, kailangan may lamang ng ano mo. Kaysa binibilad mo sa araw. Kaya yung unti-unti naman, nag-a-adapt sila. Pero malakas. Nung November, di ba? Grabe, saka nung Pebrero. Okay. Wow. Grabe. Grabe. Ngayon din po, Flores din. Oh. Rest assured that your products is safe here and they are welcome here. We are happy to be of service. As we all know from our forefathers, Manila is a window of opportunity and we will make it that way as long as I'm here. Thank you, Leo. Thank you. For- Talaga.